ay Valley of Dry Bones. At ang kamay ng Panginoon ay sumaakin. At dinala ako ng kanyang espiritu sa isang libis. At ang libis na ito ay ang libis ng mga buto. At lubhang maraming mga buto sa libis na ito. At ako ay naglakad at nakita ko ang karamihan, ang maraming mga buto. At ang tinig ng Panginoon ay dumating sa akin na nagtatanong, mabubuhay ba ang mga butong ito? At ako'y sumagot at sinabi, ikaw lamang o Diyos ang nakakaalam. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Welcome naman po ang bawat isa po sa atin dito po sa ating pong programa, ang Lakad sa Liwanag, na magbibigay po sa atin ng mensahe ng babala at mensahe po ng awa. A message of warning is a message of mercy. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama na nasa langit, purihin ka sa pagkakataong ito na muli kami po ay makakapag-aral ng inyong pong salita, Ama. Dalangin po namin na patuloy na pakikisama ng inyong banal na Espiritu. Ang siya po maranasan ng bawat isa, lalo-tigit sa mga kapanood at mapakinig nito. Pagpapalat biyaya nagmumula sa inyo, kalaman at katotohanan nagmumula sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy ang aming matutunan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Naranasan niyo na ba na maglakbay o makapunta sa isang valley o sa isang libis ng Nain na isang lugar na pagpunta niyo dito ay napakaganda? Ngunit paano kung ganito ang mangyari? Pumunta kayo sa isang lugar na kung saan ito ay may magandang kabundukan at meron itong libis o valley. Pero ang makikita niyo ay Valley of Dry Bones. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Ito po ay nasa aklat po ng Ezekiel sa chapter 37 po. At alam niyo ba doon sa aklat po ni Propeta Ezekiel, doon po ay sabi doon, ang kasaysayan ay ang kamay ng Panginoon o ang Espiritu ng Panginoon ng Diyos ay dinala si Ezekiel doon sa isang valley, sa isang libis. At sa libis na yon ay nakita niya doon sa kanyang pagpunta doon sapagkat siya dinala ng Espiritu ng Panginoon doon. At naipakita sa kanya ang mga Valley of Dry Bones. Dinala nga siya doon sa valley na yon, pero ang nakita niya doon ay libis at mga buto. Hindi lang basta-basta buto, that bones were very dry. Tuyong-tuyo ang mga buto na kanya pong nakita doon at napakarami. At sabi po doon, siya ay tinanong ng Panginoon, Son of man, can these bones live? Sabi po ng Panginoon sa kanya, mabubuhay kaya ang mga butong ito? Ang sagot, ang matalinong sagot ni Ezekiel dito sa Panginoon, sabi niya, O Lord God, Thou knowest. O Panginoong Diyos, sabi niya, ikaw lang ang makakaalam nito. Kaya atin pong alamin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, who are these bones? Sino kaya o sino-sino kaya ang mga buto na ito na ipinakita kay Propeta Ezekiel? Atin pong alamin sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng Spirit of Prophecy. Sabi po dito, unang-una siyempre pag sinabing mga buto ng tao, mga libis ng mga buto, Valley of Dry Bones, ito po ay tumutukoy sa mga tao, lahat ng mga tao, ako at kayo na ako na naririnig nyo ngayon at kayo na nanonood o nakakapakinig nito. Tayong lahat, mga tao sa sanlibutan, people of the world, ito po yung nire-representahan ng dry bones. Mga tao po ng sanlibutan, ngunit lahat ba ito ng tao? At sino-sino ba ito? Bakit sila ay dry bones? At bakit sila ay naging parang mga buto at skeleton? Ating pong alamin sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaralan. Ng ating pong pag-aaral. At paano ba sila naging dry bones? At bakit naging skeleton at naging buto-buto na sila? Nasabi po dito, but not only does this simile of the dry bones apply to the world, but also to those who have been blessed with the great light. For they also are like skeletons of the valley. Malinaw po, sabi po sa Espiritu ng Hula, sabi po dito, na hindi lang ito yung mga tao sa sanlibutan. Hindi lang ito mga tao na tinutukoy ng sanlibutan.
Kundi lalo't higit ito daw ang mga valley of dry bones. Ang libis ng mga buto na ito. Mga tuyong mga butong ito, ang tinutukoy po dito mga kapatid at mga kaibigan, ay yung mga tao na napagpala o pinagkalooban ng mga dakilang liwanag at katotohanan, lalo't higit ng mga present truth, pangkasalukuyang katotohanan sa panahon po natin ngayon. Nasabi po dito, for they are also like the skeletons of the body. Paano kaya sila nagiging buto? At paano kaya nagiging skeleton? Nakagaya na nakita sa pangitain po ni Ezekiel. Mamaya-maya po atin pong malalaman. Sabi pa po sa pagpapatuloy, these bones represent the house of Israel. So kanina po, una sabi niya ay people of the world. Pangalawa, hindi lang ito tao ng sanlibutan. Hindi lang ito tao sa sanlibutan. Kundi ito rin yung mga tao na may dakilang aral. Nakatanggap ng mga present truth. Nire-representahan din po ng dry bones. Sabi pa dito, these bones represent the house of Israel. The church of God, and the hope of the church is vivifying influence of the Holy Spirit. So, ito po, sabi dito, nire-representahan din ng mga buto na ito ay ang bayan ng Israel. At ang bayan ng Israel, antithetical ay ang kanyang bayan, ang Seventh-day Adventist po. Ang sabi dito, the church of God. Lahat tayo po ay nagkiklaim na tayo ay nasa totoong church of God. And the hope of the church is vivifying influence of the Holy Spirit. Ito ang tanging pag-asa natin ay ang banal na espiritu ng ating pong Panginoon Diyos. The Lord must breathe. Breathe. The Lord must breathe upon these dry bones that they may live. So may pag-asa po. Yun nga, yung breathe. Yung pong hininga ng ating pong Panginoong Diyos na walang iba. Sabi din dito, which is His Holy Spirit po, ang kailangan ng mga tao. Sino pa kaya yung mga dry bones na ito? Sabi niya, pangitain po ng propeta sa huling araw, I lay down my pen and lift up my soul in prayer, that the Lord would breathe upon His backslidden people, which are as dry bones, that they may live. The end is near, stealing upon us so stealthily, so imperceptibly, so noiselessly, like muffled tread of the thief in the night, to surprise the sleepers off guard and unready. Ayan po, ang sabi po dito, na ipinakita rin sa pangitain ng propeta sa huling araw, na ang dry bones na ito, it represent his backslidden people. Nakagaya ng tuyong mga buto na ipinakita po kay propeta Ezekiel. At sabi dito, na malapit niya, may mensahe po ng babala at ito'y mensahe rin ng awa sa bawat isa sa atin. Lalo tigit sa mga backslidden people na lumayo sa Panginoon na nire-represent po ng mga tuyong mga buto. Sabi dito, na dahil nga malapit na po yung panahon ng pagbabalik sa ikalawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, ay marapat na tayo daw ay maghanda. Tayo daw po ay maghanda, pagkat kagaya ng isang magnanakaw, baka hindi po natin malaman na dumating na pala o darating na ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa ngayon po, kailangan tayo po ay maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, sapagkat ang kalaban ay naririyan, na humahanap po lagi ng kanyang masisila at malalapa. At sabi niya, sa pagpapatuloy na po, so yan po yung mga nire-represent ng mga dry bones. Sila po yung mga dry bones at mga nire-represent nito. The verse 4, again, He said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Kaya sabi niya doon, sinabi nga po ni Ezekiel, ng Panginoon kay Ezekiel, muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. So, kailangan pala na manghula si Ezekiel. Kailangan po ng prophesy. Ezekiel need to be prophesy. Doon po sa mga tuyong buto. And thus saith the Lord unto these bones, behold, I will cause breath to enter in you, and ye shall live.
Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. Kailangan po pala ng breath. Kailangan po ng hinga o hininga para mabuhay ang mga tao ng mga tuyong mga butong ito. Upang sila ay magkaroon ng mga litid at magkaroon din ng mga laman, upang sila ay lubusang maging buo ang kanilang pagkatao at mabuhay po sila. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So, napakaganda ng pangako po ng ating pong Panginoon. At lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kay Ezekiel, kay Propeta Ezekiel, yan po ang pangako ng Panginoon. Na lalagyan daw ng mga litid, lalagyan daw ng mga laman, at lalagyan ng mga balat, at kayo ay mabubuhay. At especially, lalagyan ng hininga na nagmumula po sa Panginoon para ang dry bones na ito ay magkaroon ng buhay. Ngunit ating alamin, paano kaya nawawalan sila ng balat? Paano kaya nawawalan sila ng laman? Paano kaya naging dry bones ang mga dry bones na ito? Na ipinakita kay Ezekiel. Sabi po dito, sa Micah 3, 1-3. Then I said, listen, you leaders of Jacob, you rulers of Israel, should not embrace justice. You who hate good and love evil, who tear the skin from my people, and the flesh from their bones, who eat my people's flesh, strip off their skin and break their bones in pieces, who chop up like meats for the fat, like flesh for the fat. So meron po pala, meron pala na nagtatanggal ng balat ng mga tao. Meron palang kumakain ng balat o ng laman ng mga tao. At meron pang talagang halos yung buto ay paghiwa-hiwalayin din. At yun nga ay ang mga bulaang mga propeta, bulaang mga mangangaral na pinakita dito po sa aklat po ng Micah. At sabi dito, this is what the Lord says. As for the prophets who lead my people astray, they proclaim peace if they have something to eat, but prepare wage war against anyone who refuses to feed them. Ayan, meron daw yung mga propeta. Meron daw po yung mga tagapagturo. Meron daw yung mga mangangaral. Meron yung mga minister. O yung tagapagturo. Sabi dito, na sila ay who lead sa tao po ng Diyos to err or to astray, sa error. They proclaim peace. Nagpo-proclaim sila ng kapayapaan sa maniniwala sa kanila. Pero sa kontra at ilalahad ang kanilang mga kabulaanan at kasinungalingan, they wage war against them. Kaya nga po isang aral na atin pong makukuha dito, na isa palang dahilan kung bakit nawawalan ng balat, nawawalan ng laman, at nagiging buto, at nahihiwa-hiwalay pa ang mga butong ito, at natutuyo ng tuyong-tuyo ang mga butong ito, ay dahil po sa mga mangangaral, dahil po sa mga ministro, dahil po sa mga pastor, o dahil po sa mga leader na nagtuturo po ng error, nagtuturo po ng mga kabulaanan. Kaya sa atin po bilang mga tao, mas mabuti po na atin pong sasaliksikin ang banal na kasulatan at ang espiritu ng hula upang sa gayon atin pong matitimbang kung ang itinuturo sa ating bang mga napapakinggan o ang ating bang mga napapanood ay nasa katotohanan o nasa kasinungalingan. Sapagkat kung tayo po pala ay nakikinig sa error o tayo po pala ay nakikinig sa kasinungalingan at hindi katotohanan, tayo po ay kagaya. Kung baka tayo po pala ay magiging kagaya ng dry bones o ng mga tuyong buto. Hindi lang basta tuyo. Sabi po doon, very dry. Tuyong-tuyo. Kaya tayo po ay dapat na mag-ingat. Ito nga po ang mensahe ng babala at mensahe po ng awa sa bawat isa po sa atin. Kaya hindi po aksidente
na tayo po ay napunta sa channel o sa video na ito. Kapag papatuloy, ginawa po ni Ezekiel, "So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, shaking, and the bones came together, bones to his bones." Ayan. Nung nag-prophesy na, o nag-prophesy na ito si Ezekiel, sinabi niya na yung salita ng Panginoon, at nagkaroon ng mga ingay, at nagkaroon ng shaking. Ganyan po, kapag po tayo may mag-preach, kapag po tayo ay maglalahad ng straight testimony, kapag po tayo maglalahad ng spirit of prophecy, ng salita ng Panginoon, magkakaroon talaga ng ingay. At sabi doon, behold, a shaking. Magkakaroon talaga ng shaking. Magkakaroon talaga po ng kaguluhan. Masishake ang mga tao dahil parang, parang ang katotohanan ng sinasabi ng taong ito ay hindi ko napag-aralan. Parang bago ang tinuturo ng mga tao na ito. Ganun po. And the bones came together, bone to his bone. Pero ang kagandahan, kapag po pinakinggan at tinanggap ang sinasabi, o ang salita ng Panginoon, ay mabubuhay po ang mga butong ito. And when I beheld, lo, a sinews, and the flesh came up upon them, and the skin covered them above. There was no breath in them. Asahay po dito, at ipinakita nga sa kanya, nung siya ay nag-prophesy na. Sinabi niya na yung mga propesiya. At ako'y tumingin, at narito, may mga litid sa mga yaon, laman ay lumitaw, sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon, sa ibabaw, ngunit walang hininga. Ito yung problema. Nabuhay sila, may litid, may balat, nagkaroon na ng balat, pero wala silang hininga. Kaya sa verse 9, sabi po dito mga kapatid, "Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, that they may live." Yan po ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel. Sabi niya po dito, ay magpropesiya ka ulit, manghula kang muli. Sabi niya po dito, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, manggaling ka sa apat na hangin, come from the four winds, prophesy unto the wind. Kaya nga, mahalaga po sa panahon natin ngayon, lalo tigit ang mga propesiya patungkol po sa winds o sa four winds, na sapagkat tayo po ay nasa panahon na kinuman ng Diyos ang apat na anghel sa apat na sulok ng sanlibutan. Ang anghel sa apat na sulok. Asabi po doon ay, hold, hold, hold. Sabi po ng Panginoon Diyos, na hinahawakan o pinapipigilan ng Diyos yung distraction na mangyayari sa ating pong sanlibutan. Yung pong pagkawasak na mangyayari sa ating sanlibutan ay pinipigilan. Kaya mahalaga pong pag-aralan ang mga propesiya sa huling araw, sapagkat yun din ang sabi sa aklat po ng Apocalypse, Revelation 10:11. Sabi po doon, prophesy again. Yan po yung command sa atin ngayon, sa mga tao ng Panginoon sa huling araw, na sabi po doon ay manghula kang muli. Pag-aralan ng mga propesiya, upang sa gayon ay mabuhay ang mga buto. Ang mga tuyong buto ay magkaroon ng laman. Ang mga tuyong buto ay magkaroon ng balat. Ang mga tuyong buto, ang valley of dry bones, ay magkaroon po ng buhay at hininga na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, na siyang gigising sa mga dry bones na ito. So I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. At ginawa nga ni Ezekiel, at siya ay nag-prophesy. Siya ay nag-prophesy. Sinabi niya ang mga propesiya, sinabi niya ang mga hula, sa banal na kasulatan. Kaya mahalaga po ang mga propesiya sa huling kapanahonang ito na siyang gigising, sa ating pong mga natutulog o sa ating mga, especially doon sa mga dry bones, tuyong buto. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Nilinaw din pala dito mismo sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoon Diyos. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off from our parts. So nilinaw din po ng ating pong Panginoon Diyos na ang mga dry bones na ito ay ang
bayan ni Israel o ang kanyang bayan. Ang bayang Israel, ang mga bayan, ang mga anak ng Diyos na naniniwala sa ating pong Panginoon Diyos. Na bagaman sila'y buhay, pero pwede po pala na tayo, ako at kayo, na bagaman tayo buhay ngayon, tayo ay nakatayo o tayo nakaupo, buhay. Ngunit pwede po pala tayo maturingan din na valley of dry bones, na tayo ay mga tuyo. Kapagkat we are spiritually dead, pwede po pala na maging ganon. Therefore, prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Napakaganda pong pangako. In general, sa pangalawang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo, yung general resurrection, na yung mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila po ay gigisingin muli, yung general resurrection ng ating pong Panginoong Jesucristo, sila gigisingin. Ang mga may pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Yung mga namatay ay muling mabubuhay. Tayo po dito. Yung mga namatay po na may pananampalataya. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you out of your graves. Yan, malalaman ninyo na ako ang Diyos, na ako ang Panginoon, sabi po ng ating Panginoon Diyos, na kapag ka nangyari na yon, sa general resurrection po, ang sinasabi dito, kapag babalik ng ating pong Panginoong Hesus, na napakalapit na. Ang sabi po dito sa huling verse, And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and performed it, saith the Lord. So, napakaganda pong pangako, Bagaman meron pong babala doon sa mga una at ipinakita sa pangitain niyan, Propeta Ezekiel, pero sa bandang dulo, nandyan po ang Panginoon. Bagaman may mensahe po ng babala, pero meron pong mensahe ng awa at meron pong mensahe ng pag-asa at pagpapala. Yan po, napakabuti po ng ating pong Panginoon Diyos. Ngunit, paano kaya natin maiiwasan na tayo ay maging kagaya ng mga dry bones? Paano kaya natin maiiwasan na tayo maging kagaya ng mga tuyo? Hindi lang basta tuyo, kundi tuyong-tuyong mga buto na walang laman, walang balat. Sabi po dito sa pangitain ng propeta sa huling araw, I lay down my pen and lift up my soul in prayer, that the Lord would breathe upon his backslidden people who are as dry bones, that they may live. The end is near, stealing upon us so stealthily, so imperceptibly, so noiselessly, like a muffled tread of the thief in the night, to surprise the sleepers off guard and unready. May the Lord grant to bring His Holy Spirit upon the hearts that are now at ease, that they may no longer sleep as do others, but to watch and be sober. Kailangan daw na tayo po ay maging mapagbantay sa panahon ngayon, sapagkat malapit. Sabi po dito, the end is near. Napakalapit na po ng wakas. Malapit na po yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po ng mga dry bones na ito ay magkaroon ng lipid. Kailangan po ng mga dry bones na ito ay magkaroon ng laman at magkaroon ng balat. Magkaroon lalo tigit ng hininga na nagmumula po sa Panginoong Diyos upang dumalaw ang mga tuyong butong ito. Sabi po dito, upang sa gayon tayo rin ay magising. Sapagkat doon nga sa parables ng 10 birhen, the parables of 10 virgins, lahat sila ay nakatulog. At ang gigising po dito sa mga tuyong butong ito ay ang hininga ng ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga propesiya sa banal na kasulatan at sa espiritu ng hula. If all these dry bones in our church and its congregations could be resurrected and brought into decision by faithful, active service, what new and glorious manifestations of divine power would break forth. Sabi po ng isang pioneers natin, kung ang lahat sana ng mga tuyong butong ito sa iglesia, sa kongregasyon, ay mabuhay, at sabi dito ay
magtrabaho ng tapat at magtrabaho sa kanyang mga trabaho sa bukirin ng ating pong Panginoon, napakaganda o maluwalhating paggawa ang makikita at makikita ang kapangyarihan ng Diyos na hindi po natutulog ang kanyang bayan, hindi po tuyong buto ang kanyang bayan, kundi gumagawa sana na nagkakaisa at merong lakas at kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang problema, ganito, the very same Satan is at work to undermine the faith of the people of God at this time. There are persons ready to catch up every new idea. The prophecies of Daniel and the Revelation are misinterpreted. These persons do not consider the truth has been set forth and appointed time at the very man whom God was leading to do special work. Bagaman ngayon ay gumagawa rin ang kaaway na may mga tao na gusto nila yung mga bagong interpretasyon ng mga propesiya. Gusto nila yung mga new o mga bagong mga ideya. Pero nandiyan na, sabi niya, nakasulat na yung aklat. Lalo tigit pagdating sa propesiya, ang aklat po ng Daniel and Revelation na isinulat po ng pioneers o ng isa sa propeta sa huling araw, kasama po ni Ginang Ellen White. Ang sabi po dito, ang mga taong ganon na hindi po pinapaniwalaan ito, these persons do not consider the truth has been set forth. Meron na pong katotohanan na naisulat na, ibinigay po sa pioneers. These men followed on step by step. Yung mga pioneers po, kasama po ni Ellen White, in the very fulfillment of prophecy. And those who have not had a personal experience in this work are to take the word of God and believe on their word, who had been led by the Lord in the proclamation of the first, the second, and the third angel's messages. These messages, received and acted upon, are doing their work to prepare a people to stand in the great day of God. Yan po ang malinaw. These messages, received and acted upon, are doing their work to prepare a people to stand in the great day of God. Yan po ang tungkulin ng bayan ng Diyos. Yan po ang tungkulin ng bayang Israel. To prepare the people to stand in the great day of God. Ayan po, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ay mensahe ng babala at mensahe po ng awa. Na kung atin pong napakinggan at napanood ito, ay atin din pong pag-aralan sapagkat yung pong babala sa Valley of Dry Bones, maaaring nangyayari sa atin, sa akin o sa inyo, na pwede pala na tayo po ay maging ganon din. Ngunit ang pag-asa po natin ay ang salita po ng ating Panginoon. Ang pag-asa po natin ay ang propesiya. Na pag-aralan po natin ang mga propesiya, lalo tigit ang mga propesiya sa huling araw. Sapagkat sabi nga po sa huling aklat ng banal na kasulatan, you must prophesy again. Pag-aralan po ang mga propesiya. Pag-aralan yung mga events na nangyayari na ngayon. Ang mga propesiya na may katuparan na ngayon. Upang sa gayon, tayo po ay hindi makatulog. Tayo po ay hindi magaya sa mga Valley of Dry Bones. Kundi tayo po ay magaya doon sa, kapag narinig po natin ang propesiya, lalo tigit ang tamang interpretasyon nito, tayo po ay mabubuhay. Ang ating pong pagkatao at tayo po ay doing inactive sa gawain po ng Panginoon. Dahil alam natin na malapit na ang propesiya, kapag narinig natin yung salita, ay hayaan natin na yung salita na yon ay gagawa rin sa atin at tayo ay magiging active sa trabaho ng Panginoon. Tayo makikiisa upang may palaganap na to preach the word and to be witness na makita rin sa atin yung word na sinasakabuhayan po natin. Ayan po. Kaya muli, nawa po tayo po pinagpala ng ating Panginoon magsilbing mensahe ng babala at sapagkat ang mensahe po ng babala ay mensahe po ng awa. A message of warning is a message of mercy. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. At kagaya nga ng sinalita ng Panginoong Diyos, ako nga ay nagpropesiya. At narito, ang mga tuyong buto ay nagkaroon
ng laman. Ang mga tuyong buto ay nagkaroon ng balat. Ang mga tuyong buto ay nagkaroon ng mga litid. Ngunit nung una ay walang hinga sa kanila. Wala ang hininga at sila'y walang mga buhay. At sinabi muli ng Panginoon sa akin na aking hihingahan sila. At ikaw ay magpropesiyang muli. At nangyari na magkagayon nga. At nagkaroon ng mga laman, nagkaroon ng mga litid, at nagkaroon ang mga buto, nagkaroon ng buhay, at nabuo ang pagkatao.